To you, our hearts are open wide.
from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sin, the Savior died, and He rose from the dead. My sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Thank you, Jesus. Let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. We welcome in His place. Exalt the name with highest praise. Christ Jesus glorified. Oh, Christ Jesus glorified. To Christ be all the glory. Sa bawat isa. Kamusta po kayo? Greetings coming from Kawasaki, Japan. Purihin po ang Panginoon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pribilehiyo na ipinagkaloob niya sa atin. Pagpatuloy po na makapakinig pa ng salita ng Diyos. At maging sa aking buhay ay ako sa biyaya at tulong ng Panginoon makapagbahagi pa ng kanyang mga salita. Purihin po ang ating Panginoon. At tayo po'y sumaglit na manalangin bago po tayo dumako sa pagbabahagi ko ng kanyang mga salita. Palagi po sa Diyos ang papuri. Ama, maraming salamat po sa buhay na pahiram, sa oras na pahiram, sa mga bagay-bagay na pinapahintulutan mo na mangyari sa amin. Marami pong salamat. Kami po ay nagpapangumbaba sa iyong harapan ngayong umaga. Naniniklod kami sa iyong harapan ngayong umaga. Humihingi po kami ng tawag sa lana at maging sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa na nakikinig na iyong mga salita. Pagpalain mo po sila. At salamat po, O Diyos, sa patuloy na magandang connection ng internet sa kada bahay ng iyong mga anak. Salamat po muli, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Again, magandang umaga po sa bawat isa. Yes. Salamat ang marami, Richie, of course, sa walang sawang pagtulong sa ating live. Kasama, of course, na iyong ate Rich, ate Lovely, at ang inyong pamilya, ang Arguelles and Ramirez family. Thank you very much. At salamat din sa Panginoon sa buhay ni Marie Chris Pante Tagudan. Hi! Hi, Marie Chris, anak. Thank you very much sa buhay mo. Patuloy kang palakasin ng Panginoon. Patuloy kang patatagin ng ating Panginoon. At tuloy ang kanyang pagalingin in the name of Jesus. Praise God. At salamat ng marami sa buhay niyo mag-asawa. Purihin ng at aking apo na si Marimel. Hello. Praise God sa buhay po ng ating pastor, Pastora Lorraine. Hello, Pastora Lorraine. From Apayao. Hello din kay Kuya Harold na nag-iisa niyang asawa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. It's nice to see you na nakakapanood po kayo ngayon ng ating live streaming. Straight from Japan. Purihin ng Diyos. At pagpalain ng Panginoon niyo pong pamilya, Pastora Lorraine, purihin po ang Panginoon. At salamat din po sa Panginoon sa buhay ni Joanna Figueroa. Thank you very much, Joanna, for my PowerPoint na iyong ginawa. Pagpalain ka ng Panginoon at ang pamilya Galliardo. At salamat din sa Panginoon sa buhay ni Ate Irene Balagosa. Ate Irene, tuloy-tuloy na mag-enjoy sa Panginoon, Ate Irene.
at kasama ng iyong mga mahal sa buhay, si Alexander, at si Trixie. Salamat sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa na nanonood po ngayong umaga. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Okay, let's move on. Yes, Ate Rebecca, salamat po na marami sa buhay po ninyo. At tuloy-tuloy na kalakasan buhat sa ating Panginoong Yesus at kaligtasan para sa buong pamilya Kaime in the name of Jesus. Hello po sa inyo po dyan sa Maragondon. Hello kay Ate Vilma Lemu. Hi Ate Vilma. Salamat po ng marami sa buhay po ninyo at maging sa inyong angka. Ngayon nga po ay bumabiyahe po, ngayon po ay malapit na po sila sa Bicol, ang Pastor Lito, sila Len, pati natin sila ipanalangin na yung paghatid sa huling hantungan yung labi ni Mamay ay may ayos ito. Kaya ipanalangin natin sila at hindi rin po biro yung gastos na ibabiyahe po yung bangkay, yung labi ni Mamay from Maragondon to Bicol. Hindi rin po biro yung gastos noon. Kaya kailangan po nila ng tulong po sa bagay po na ito. Napakalaking gastos po ang nangyari. At dalayan ko nga na patunay ipagkaloob ng Panginoon kailang pangangailangan. At kung nais po niyong tumulong, why not? Napaka-importante, malaking bagay po ang tulong-tulong tayo. Maski nakapirasong tulong lang ay kapag pinagsama-sama ay malaki na rin po iyon. Okay? Okay po, at tayo po'y dumako na sa salita ng Diyos. Palagi po sa Diyos ang papuri. Okay. Matatagpuan po sa dito po sa Genesis chapter 6 verses 1 to 22 ang salita ng Diyos na ating pong i-discuss ngayong pong umaga. Ang title nga po ay Noah's Ark of Faith. Alam niyo, pag sinabi ng Panginoon na may gagawin siya, talagang gagawin niya. At bago gawin ng Panginoon ang isang bagay na kanyang gagawin, nagpapaalala siya. Okay, inihanda niya ang puso ng kanyang mga anak. At hindi lang ang kanyang mga anak, maging ang mga tao. Inihanda niya. At ang tanong ay, bakit kailangan gawin ng Panginoon yung bagay na dapat niyang gawin? Dahil nga po sa meron pong ginawa ang tao na hindi po tama. At yan po yung makikita po natin dito po sa chapter 6 sa Genesis. Yan po natin makikita kung gaano naging masama ang tao nung panahon pong iyon. Okay? At dahil sa, hindi po ba? 900 ang binibilang na taon ng buhay ng tao. Kaya malamang talagang nagawa ng tao na maparami ang kanilang mga anak. Pinuhin nyo, hindi lang 100 taon ang babae ng panahon yan. Hindi lang 200 taon, hindi lang 300 taon. Pinuhin nyo po yun. Kaya malamang dahil po sa ganitong kalagayan ng tao ay naparami. Dumami ang tao po sa mundo nung panahon po na yon. Dumami po ang mga tao. At nakita nga po natin dito sa verse 2 nang makita ng mga anak ng Diyos. Ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Okay. Patungkol po sa bagay na ito ay maalala nyo noong pong si Satanas po ay nagrebelde laban sa Panginoon. Okay? Laban na kung paano mag-aalay sa Panginoon. At alam natin na nag-alay po si Abel ng kanyang mga alagang hayop sa Panginoon. At maging si Cain nag-alay din ng kanyang mga alagang gulay sa Panginoon. At mas naging katanggap-tanggap ang hain
ni Abel sa Panginoon kaysa sa kanyang kuya na si Cain. Kaya doon nagalit si Cain. At ang kanyang ginawa nga po ay dahil sa kanyang selos sa kanyang kapatid, dahil sa mas pinaboran ng Diyos yung kanyang hain, yung hain ng kanyang batang kapatid, kaysa sa kanya ay talagang pinatay niya ang kanyang kapatid. Yeah. At of course, nagalit ang Panginoon kay Cain. At talagang naging vagabond, naging mali si Cain sa poder ng kanyang mga magulang. Okay. At itong si Abel, of course, patay na. Ay nagkaroon sila muli ng anak ang mag-asawang Eva at Adan, nagkaroon muli ng panibagong anak. Walang iba kundi si Seth. Malamang itong sinasabi na makita ng mga anak ng Diyos. Malamang itong sinasabi na si Seth, ito po yung tinutukoy na mabuti pa ring anak. Kaya malamang mula kay Seth, nagmula itong mga tao, kanya-kanya nila mapapangasawa. At malamang ito po yung mga anak naman ni Cain. Okay? Malamang po. Pero kumbaga, sa totoo lang po ay ito po yung ayon sa mga Bible scholar. At ang malungkot nga po, nagawa nila. Ginawa nila na yung bagay na gusto nila. Yung kung ano yung maibigan nila. Okay? Kaya palibasa nga po ay nagkaroon po ng intermarriage, yung mga taong anak ng Diyos at yung mga taong hindi anak ng Diyos. Nagkaroon po ng intermarriage. Okay. At hindi po talaga nais ng Panginoon yung gano'n. Diba? Sabi nga po sa makikita po natin sa aklat po ng Biblia na hindi natutuwa ang Panginoon na tayo po na ang isang mananampalataya ay makikipamatok sa hindi ka pananampalataya. Makikita nga po natin sa 2 Korintos 6:14 hanggang 16, sabi nga, verse 14, sabi nga, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho nyo sila. Maaari ba magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan na sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kay ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan, di ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Okay? Yun nga po. Talagang of course, kapag nagkaroon po ng intermarriage po, yung taong makadiyos at hindi makadiyos, hindi po matutuwa ang Panginoon. Hindi po matutuwa ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ginawa ng tao yung gusto niya. Ang sabi nga, pasinin niya salita, sapagkat siya'y makalaman. Talaga sisirain talaga ng pagiging makalaman ang buhay pananampalataya natin. Okay? Sisirain. Sisirain ng pagiging, yung pang mahilig ka sa mga bagay na hindi ka aya-aya sa harapan ng Panginoon. Okay? O kung hindi ka manahilig, unti-unti dinidesire mo yung bagay na hindi gusto ng Diyos. Unti-unti. Ang kasalanan kasi, unti-unti lang yan eh. Kapraso. Na unti-unti pumapasok sa ating puso hanggang sa talaga yung buong puso mo, kay buong isipan mo, gagawin mo na yung mga bagay na sala sa harapan ng Panginoon. And that thing was happened. Mga tao na anak ng Diyos noong panahon na yun at mga tao na hindi. And even Solomon himself, simula siya sa pagiging
maayos na hari. Talagang nagsimula siya sa pagiging maayos na tagasunod ng Diyos. Pero habang tumagal po, okay, unti-unti pinractice si Solomon ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Talagang mas nadiktahan siya ng kanyang mga asawa. Nadiktahan siya ng kanyang mga asawa na walang tamang kaugnayan sa Panginoon na sumamba at maglingkod sa Diyos-Diyosan. Pansinin niya, si Haring Solomon na yan. Nagsimula siya bilang maayos, bilang banal na hari na pinili ng Diyos. Pero malungkot po sa kanyang journey, ang samantalang journey sa buhay na ito, at talagang nabuhay siya na sumasamba sa Diyos. Kaya mahirap na sa mga binatad dalagan na nanonood po ngayong umaga. Wag na wag po. Wag na wag kayong makikipagmabutihan sa babae o lalaki na walang tamang kaugnayan sa ilalayo kanya sa Panginoon. Sisirain yan ang buhay pananampalataya mo. And don't ever give me a reason na sasabihin mo, ay, ipinapag-pray ko naman po siya. Tapos sasabihin mo, by faith, naniniwala ako na siya po ay lalapit sa Panginoon. Sugal po ang sinasabi mo na ito. Mas marami ang nabigo kaysa sa nagtagumpay. Okay? Kaya nga, malina sinasabi ng talitanan ng Diyos, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Para bang pareho ninyo sila. Para bagang kapareho ninyo sila. Paalala po yan. Alam niyo, kapag sinabi ng Panginoon, huwag talagang huwag, meron po kahit na sinabi ng Diyos huwag, sumisigil pa rin. Kaya, problema po talaga ang nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, again, let's get back here. Hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon. Kasi nga po, as I've said, base rin sa Biblia, ang pinakamatanda nga pong tao na nabuhay noong panahon yan ay 900 plus na taon po. 969 kung di po nagkakamali. Si Methuselah. Kaya sa haba nga po ng panahon na ibinigay sa kanila ng Panginoon, sa haba ng edad po, ay talagang anakan, asawa dito, asawa doon, gano'n. Wala nang ginawa ang mga tao, kundi puro laman. Naging immoral ang mga tao. Naging makasarili ang mga tao, naging manluloko ang mga tao, naging sinungaling ang mga tao, naging mandaraya ang mga tao. Yan po yung they started to love yung po mga bagay na dapat sana ay kinokontrol nila ang kanilang sarili. Dapat sana ay nagpapasakop sila sa Panginoon. Hindi po yun na nangyari. Mas ginusto nila na gustuin yung gusto nila kaysa kung ano yung gusto ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon na ito, hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nagdeklara ng gano'n na. Okay? Verse 4. Ang Panginoon may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pagkikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Mga higanteng iyon ay tinanggal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao nung panong iyon. Kaya nga po, patungkol nga po dito sa intermarriage ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Tatlo po yung pananaw diyan sa bagay na yan. Okay? Yung una nga po ay alala niyo yung 1/3 ng angel na sumama kay Satanas. Sabi nga po ng Bible scholar, sila daw po ito. Itong mga anghel na ito na ipinatapon dito sa lupa. Sila po yung nakipag-asawa sa mga babae po na anak ng tao. At ang naging lahi nila ay mga
higante po nung panahon po na yun. Yung mga Nephilim na tinatawag. Nephilim. Okay? Kaya nga po, yun po yung pananaw na po. Yung pangalawang pananaw patungkol dito ay yung pong, yung sumunod po ay si Seth. Sinabi nga po sa kanya, sa inyo kanina na naging ano po, naging doon po kasi nagsimula na ang tao po'y lumapit sa Panginoon. Doon po nagsimula na ang tao po sa lipi po ni Seth. Doon nagsimula ang tao ay natutong lumapit sa Panginoon. Kaya malamang mula sa lahi niya ay ito na nga po yung ano yung mga lahing makadiyos at malungkot lang hindi nila nga ipinagpatuloy yung pagiging makadiyos. Pagkos tag-asawa po sila ng hindi nila kalahi. Kaya naging bunga ay mga higante nung panahon po na iyon. Okay? Yun po yung mga ilang actually napakarami pong pananaw na makikita natin in regards to this verse po. Na yung verse 1 hanggang verse 4 po. Ayan. Marami pong naging pananaw dyan. Pero tandaan po natin palagi, hindi po kinakailangan tayong may mga bagay po na inihayag ng Diyos ng hantaran, at may mga bagay po na hindi inilantad ng Diyos. Okay? Kaya ito po yung mga ayon lamang sa mga Bible scholar na mga pananaw. At kung hindi man po yan, isang araw po pagharap natin sa Panginoon, ay pwede natin, ano po ba talaga yung nangyari pa? Okay? Purihin po ang Diyos. Let's move on. Diretso po tayo. Verse 5, nakita ni Yahweh na laganap ng kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa iyo. Alam niyo, kapag po hindi na inintindi ng tao ang Diyos, kapag binaliwala na ng tao ang Diyos, ano na yung kanyang po pwedeng gawin? Natural, puro kasama. Kaya, delikado po, no? Listen carefully. Delikado sa isang tunay na mananampalataya ang makapag-asawa ng isang taong walang tamang kaugnayan sa Panginoon. As I have said kanina, ilalayo ka nito sa mainit na pag-ibig sa Diyos. Kasi ang iniisip lang talaga ng tao, kanya sarili. Puro sarili. Kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano ang gusto niyang puntahan, okay, kung ano yung gusto niyang tahakin sa buhay ito, yun lang ang kanya talagang gagawin. Yan sabi ng Panginoon. Nakita niya na laganap ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro, look at this, puro kasamaan na lamang ang palagi nasa isip. Verse 6, kaya labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko po ito, nung pagdating nga po sa puntong talagang nalungkot din po. Oo nga naman. Pero mo, ang purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang tao, para magkaroon ng makipag-fellowship ang tao sa Diyos, ang Diyos sa tao. Para ma-enjoy ng tao ang Diyos. Para maparangalan. Sasabihin nito, wow, ito ang lumikha sa akin. Ito ang aking Diyos na nagbigay sa akin ng hininga. Okay? Kaya labis na nalungkot ang Panginoon. Pinagsisisihan niya na ginawa niya pa ang tao. Pinagsisisihan. Verse 7, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng tao na aking nilikha. Na aking nilikha. Lilipulin ko rin lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kung nilalang ko pa ang mga ito. Naging mabigat ang damdamin ng Panginoon sa bagay kanya. Alam niyo, sa totoo lang po,
Talaga napaka-unfair nating tao sa Diyos. Sabi mo, napakabait sa iyo ng Diyos. Ano ang ginaganti? Ano ang ginaganti? Imagine, iniligtas ka ng Panginoon sa kapahamakan. Ano ang iginanti mo? Pero mo, iniligtas ka ng Panginoon sa pagkakasakit. Ano ang iginanti mo? Pero mo, pinagpala ka ng Panginoon. Binigyan ka ng Diyos ng malaking sweldo. Na i-promote ka ng Panginoon sa iyong tungkulin. Ano ang iginanti mo? Ano ang iginanti mo? Pero mo, ginigising ka pa ng Diyos tuwing umaga. Ano ang iginaganti? Ano? Pero mo, binigyan ka ng Diyos ng maayos na buhay. Na maayos na kabuhayan. Ano ang iginanti mo? Kaya ito po'y paalala. Huwag po nating aabusuhin ang kabutihan ng Diyos. Huwag. Palagi po. Every time na nagigising, every time na ginising ka pa ng Panginoon, palagi po ialay mo kaagad. Lord, inaalay ko sa iyo ang buhay na inaalay ko sa iyo. Gawin mong pagpapala sa iyo ang buhay. Gawin mong pagpapala ako sa mga tawang aking mga kasalanan. Dapat po, araw-araw. Inaalay natin ang ating buhay sa para ma-remind ang ating sarili na, sandali na, ikaw ay binanal na ng Diyos kaya hindi ka na dapat gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Kanya. Kaya kapag hindi natin ginawa yan, ito sasabihin, ikinalulungkot ko na pinagpala ko pa ang anak mo. Ikinalulungkot ko na binuhay ko pa yung aking anak na iyon. Ikinalulungkot ko na itinaas ko sa posisyon yung anak kong iyon. Ikinalulungkot ko na pinagaling ko pa ang anak kong iyon. Ikinalulungkot. Teka, nalulungkot ang pag. Naalala ko siya yung 10 lalaking ketungin. Diba? Sumigaw sila, Jesus, mahabag kayo sa amin. Diba? Yung 10 lalaking ketungin. Jesus, mahabag po kayo sa amin. E nahabag naman talaga sa kanila ang Panginoong Jesus. Inutusan sila, pumunta kayo sa inyong sacerdote at pa-check kayo sa kanila. Habang sila ay naglalakad, papunta nga, sinunod nga nila ang Panginoon. Sila naglalakad. Naramdaman nilang gumaling sila. Yung 10 ketongin gumaling. 10 lalaking may ketong gumaling sila. Pero iisa ang bumalik. Para sumamba at magpasalamat sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ba 10 kayo? Asan ang 9? Naghahanap ng Diyos. Hinahanapan tayo ng Panginoon ng pagbabalik, papuri, pagbabalik, pasasalamat, pagbabalik, pagsamba sa Kanya. Kaso, iisa lang ang bumalik para sumamba at magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ikinalulungkot ko. Ano niya mahirap. Nasabihin ng Panginoon, ikinalulungkot ko na pinagpala kita. Ikinalulungkot ko na pinagaling pa kita. Ikinalulungkot ko na binuhay pa kita. Kasi bakit? Imbis na lumapit sa pay, wala lang.
ganyan ka makakalimutin ang mga tao. Ganyan. Ganyan ka-ungrateful ang mga tao. Okay? Paalala po yan. In verse 8, sorry. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kaya. Among the thousands, millions, sabihin natin, kung million man o thousands, si Noe lang. Sabi, ngunit si Noe ay matuwid na tao, mabuting tao, at namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Wow! Hindi ka naman po pwedeng maging matuwid na tao o mabuting tao. Hindi ka totoong magiging tunay na matuwid na tao at magiging mabuting tao kung di ka tunay na umaayon sa kalooban ng Diyos. May kausap pa po ba ako? Napaka-importante po ng hitong salita. Namuhay si Noe, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat po ganyan tayo. Para hindi natin makopya, para hindi natin tularan ang masamang takbo ng daigdig na ito, dapat po namumuhay tayo ayon sa salita, ayon sa kalooban ng Diyos. Yes. Yak. Hindi mo magagawang ayunan ang mga mali o mga likong ginagawa ng mga tao. Iyak, hindi mo sila tutularan. First then, siya may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, and Japheth. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng tao. Grabe din po yung patay dito, patay doon. Nakaw dito, nakaw doon. Okay? Lahat na may isip mo na kasalanan, ginagawa na ng mga tao noong panahon. Sabi, maliban kay Noe. Talagang. Alam niya, nakakatuwa po dito. Pinagmamasdan ng Diyos si Noe at ang mga tao sa kanyang paligid. At maging tayo. Pinagmamasdan tayo ng Diyos. Alam ng Diyos yung ginagawa natin. Wala tayong ginagawa, wala tayong iniisip, wala tayong pwedeng salitain na hindi alam ng Panginoon. Grabe. Kasi nakatingin sa atin ang Panginoon. Pakisabi nga po, nakatingin sa atin ang Diyos. Pagisulat nga. Nakatingin sa atin ang Diyos. Okay? Pinagmasdan ng Panginoon si Noe. At kita ng Panginoon kung paano sumusunod sa Kanya si Noe. Kaya sabi, maliban kay Noe, sama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng tao. Verse 12, ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa buong daigdig. Take note, buong daigdig. Nag-iisa lang si Noe at ang kanyang pamilya na may maayos na kaugnayan sa sabi, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Nandiyan pa po ba? Pinagawa ng malaking barko si Noe. An Ark of Faith. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko, I have made a decision, Noe, nalilipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Nakakatakot po. Kapag nagdesisyon ang Panginoon, ginagawa niya.
Pakisabi nga po, napagpasyahan ko. Napagpasyahan ko. Grabe na. Nalilipulin niya ang lahat ng tao. Napagpasyahan niya na gugunawin ang mundo. Napagpasyahan. Verse 14, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Nakakatuwa ang Panginoon na. Kasi ninyo po ito. Nakakatuwa ang Panginoon kasi talagang ano po siya? Great architect and great engineer. Kung meron pong napakahusay na arkitekto at kung meron pong napakahusay na inyero, walang iba kundi ang ating Diyos. Husay. Napakahusay. Then, sabi nga, ito po, pasinin nyo yung laki at taas at lapad. Laki, taas, at lapad ng barko. Kasi nga, 135 meters ang haba. Haba po yan. 22 meter ang luwang and 13.5 meter ang taas. Ako, mahaba po yan. Mataas po yan. Maluwang po yan. Grabe ang Diyos. No po? Then, bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Nakakapanghilakbot po ito. Tignan mo, pati sanggol, pati yung buntis, lahat. Dahil sa sila'y makasalanan, ulit sila. Tanda natin palagi, pag sinabi ng Panginoon, gagawin. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin. Kaya dapat po, matuto po tayo magkaroon ng takot sa Kanya na huwag siyang hindi susundin. Dapat po sinusunod natin ang Panginoon na meron pong pagmamahal. Pakisabi nga po, sundin ang Diyos na may pagmamahal. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Sama ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa bahay. Meron pong kasunduan. Diyos at ang tao. Okay? Sabi nga, gagawa ako ng kasunduan. For the meantime, isama ang iyong mga asawa at ang mga anak na lalaki, yung mga asawa nila, at pumasok kayo sa bahay. Kaya hindi lang po tao ang iniligtas ng Panginoon, hindi lang sinuwet ang kanyang pamilya, kundi meron ding mga, ano po, sabi, magsakay ka ng isang lalaki sa babae na bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Napakatalino na. Kailangan kasi ng tao ng mga alagang hayop. Hindi. Kaya sabi niya, maglagay ka rin, magsakay ka rin. Isang babae at isang lalaki na hayop. Bawat hayop. At ibon upang magpatuloy ang lahi. Verse 20. Lapit na po tayo magtapos. Magsakay ka rin ng tig-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. Nakakatawa. Nakakatawa. Ang Diyos talaga, no, masyadong organized. Nakakatawa ang Panginoon. Alam niya kung ano yung kakailanganin ng tao. Kaya, maglaan ka rin ng pagkain para sa iyong pamilya at sa mga hayop. Praise God. Then, sabi, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya. Alam niyo, look at me please.
kung ikaw ay totoong anak ng Diyos. Kung ikaw ay totoong anak, dapat po lahat ng inuutos niya, ginagawa mo. Pinagtagumpay niya, tinulungan niya magtagumpay. Huwag nating pabayaan na malungkot. Dapat po, gawin kagad na. Kailan tayo susunod sa Panginoon? Kailan natin ialay ang ating buhay sa Panginoon? Dapat po ngayon. Kailan tayo makikinig ng salita ng Diyos? Dapat po ngayon. Kailan natin siyang paglilingkuran ng totoo? Paglilingkuran ng tapat? Kailangan po ngayon. Baka bukas, huli na ang lahat. Baka bukas, patay ka na. Kaya ngayon tayo lumapit sa ngayon tayo mag-alay ng ating buhay sa Panginoon. Ngayon tayo magsuko ng ating buhay sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, from now on, by the power of your Holy Spirit, I will follow you. I will obey. Matandaan palagi, ang buhay po ay maikli. At hindi po biro ang langit. At hindi rin po biro ang impyerno. Kaya magpasya po tayo. Kung paano nagpasya ang Panginoon, lipulin ng mga tao. Dahil sa inayawan nila ang Diyos. Dahil sa nagpasasa sila sa pagiging makalaman. Pagiging materialistic. Okay? Nagpasya ang Panginoon, lipulin sila. Kaya ngayong umaga, magpasya po tayo na magpakumbaba at lumapit sa Panginoon at paglingkuran siya ng totoo. Ngayon tayo mangako sa Panginoon. Ngayon tayo mangako na iiwanan ng lumang pagkatao. Alam mo, wag mo sabihin mahirap sundin ng Diyos. Mahirap mabuhay ng may kabanalan. Hindi po yun totoo. Hindi po yun totoo. Merong Holy Spirit na handang tumulong sa atin upang tayo makapamuhay na may kabanalan. Merong Holy Spirit na tutulong sa atin upang tayo makapamuhay na sumusunod ng totoo sa Panginoon. Let the Holy Spirit guide us. Let the Holy Spirit lead us. Let the Holy Spirit control our lives. Let the Holy Spirit dwells. Pahintunutan mo siya na maghari sa iyo. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo. Huwag natin payagan na madumihan, maging salaula itong ating katawan. Nakakahiya sa banal na Espiritu Santo. Kaya nga, pag binibigyan pa niya tayo ng pagkakataon, ay talaga magpaka-too tayo sa Panginoon habang may oras. Habang tayo pinag. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon. Alam mo ang aming mga ginagawa. Alam mo ang laman ng aming isip. Alam mo ang laman ng aming kami po'y naniniklod, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami. Patawarin mo. Ipagpaumanin po ang mga kasalanan na amin pong pinapractice na agad. Ipagpaumanin po ang pagbabaliwala namin sa iyo, Panginoon. Ipagpaumanin po na hindi ka namin sinusunod ng totoo. Ipagpaumanin po na binabaliwala namin ang iyong mga salita, pinapakinggan lang namin pero hindi namin ito sinusunod, Panginoon. Ipagpaumanin po. Ipagpaumanin po na kami po'y makalaman. Ipagpaumanin po na kami po'y materialistic. Ipagpaumanin po, Panginoon, na kami po'y mukhang pera. Ipagpaumanin po.
word and practice what you have commanded us to do. Help us, Lord, to obey your word, to obey your command, to go and make disciples, Lord. Tulungan mo kami. Kapag pag-aaral ng salita ng Diyos, talagang present kami. Kapag araw ng pagtitipon-tipon sa pagsamba, present kami, Panginoon. Pag araw ng dalanginan, present kami, Panginoon. Help us, Lord, na hindi kami kainin ng mga material na bagay. Huwag kami kainin ng trabaho. Huwag kami kainin ng negosyo, Panginoon. Because habang pinagpapala mo kami, habang niloloob mo na mabuhay pa rin kami, Panginoon, o ay tuloy ang maging masigasig sa pagsunod sa iyo. Salamat po muli, Ama, sa lahat po ng ito. Lord, inaalala po namin ang aming mga kapatiran, 11 kapatiran na pumunta po ng Bicol, on the way to Bicol. Dalayan po namin, Lord, alibin mo na iyong banal na Espiritu Santo, ang pamilya Helu. Si Len, si Beng, si Papay, Panginoon. Ang mga anak ni Papay, ang mga apo ni Papay, ang mga manugang ni Papay, Panginoon. Alibin mo sila na iyong banal na Espiritu Santo sa pangalan niya. Sa panahon ito na sila po'y nalulungkot at nagdadalamhati. Dalayan yung langan po para sa paglilibing kay Mamay, Panginoon. Patugunan mo po, Panginoon. Patulungan po kami na tumulong kami, Panginoon, na kanilang mga kapatid. Kapatid sa kapatiran sa iyo. Tulungan. Dalangin po namin, Lord, na maging smooth, maging maayos po ang pagtatransfer po ng labi ni Mamay sa kanyang, sa huling hantungan niya sa Bicol. Dalangin ko, Panginoon, na yakapin mo ang pamilya Helua in the name of Jesus. At magresulta ito upang sila'y makalapit sa iyo. Ang buong pamilya Helua makalapit sa iyo sa pangalan na ito. Ang magkakapatid na Helua makalapit sa iyo ng totoo in the name of Jesus. At marami pong salamat, O Diyos, sa tuloy-tuloy na kagalingan ni Ate Nemia, tuloy-tuloy na kagalingan ni Ate Marisa, tuloy-tuloy na malusog na pangatawan po ni Mamang, at maging ni Papay in the name of Jesus. Tuloy-tuloy na kagaling. At salamat din po, O Diyos, sa patuloy na biyaya na pagpapalang material, financial, at lalong higit, spiritual na pagpapala para sa mga kapatiran ko. Kikinig o magkikinig mamayang hapon o mamayang gabi. Salamat sa iyo ng marami. Puri ka namin, Ama, dinadakila. Salamat po sa pagbigay mo sa akin dito sa Japan, sa mga kapatiran dito sa Japan, pagpalain mo po ang bawat sa kanila, sa magandang pagtingin at pagtrato nila sa akin. At sa mainit na pag-welcome nila sa akin. Pagpalain po ang mga kapatiran. Inyo po na patuloy ang sumusubaybay sa pagpapayag na ito ng salita ng Diyos. Thank you very much po sa buhay ni Lovely. Lovely, thank you. Carl, si Kel, and Lucas. Pangalagaan kayo ng ating Panginoon. At salamat din sa Panginoon sa buhay po ni Michael. Hi, Michael. Isama mo ang Panginoon sa iyo paglalakbay. Sana maabutan pa kita para maipag-pray kita personally, face to face. No, Michael? At Richie, tuloy-tuloy na pagsunod sa Panginoon, anak, no matter what, no matter how busy you are, tuloy-tuloy ang pagsunod. At salamat sa Panginoon sa buhay ni Ate Lorna at ng Tatay Rodin, at tuloy po kayong pagpalain ng ating kaya ng malusog at malaking pangatawan. Praise God. At salamat din po ng marami sa
sa buhay po ni Caris, Noel, Zep, and Sark. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at si Dykes. Pangalagaan pa yung inyong buhay. Lalo kayong maging mainit sa paglilingkod at pagsunod sa atin. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastora Charis. Hi, Pastora Charis. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Oilan. Si Jassy pala at si RK pala papasok na rin itong araw na ito. Tulungan naman ng Panginoon ng batang iyan sa kanyang unang araw na pagpasok. Ano kaya? Ano kaya ang mangyayari doon? At pagpalain ng Panginoon ang pamilya matibag. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ni Deng at ni Lucille at talagaan ito buhay ng mag-asawa in the name of Jesus. Salamat din sa Panginoon sa buhay ni Micah, ni Berlin, ni Kate. Pagpalain ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Salamat sa Panginoon sa buhay po ni Marie Chris, Panted, Tagudan, pagpalain ka ng Panginoon at pati niyang bigyan ka ng Panginoon ng malusog at malakas sa pangatawan. Jesus name. At ingatan ng Panginoon, ingatan ng Panginoon si Melchor at si Marimel na aking pangalagaan kayo ng ating. At maging ang Pante family na nasa Solana, pangalagaan at iligtas ang ating Diyos in Jesus. At maging ang kanang tagudan na sa Apayao, tas at pagpalain. Praise God. Hello, sa mga pastor sa Apayao, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa buhay po ng ating Pastora Lorraine. Hello, Pastora Lorraine. And Sir Harold Maduyot, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, maging ang inyong anak, kaya siya lumaki dapat sa pangalan niya. Salamat sa Panginoon sa buhay po ni Ate Rebecca Kaime. Thank you very much po, Ate Rebecca. Pangalagaan po kayo ng ating Panginoon at patuloy niyo maranasan ang kanyang kabutihan at kaligtasan para sa pamilya Kaime sa pangalan niya. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ni Joanna Figueredo. Hi, Joanna. Salamat ang marami sa walang sawang pagtulong sa akin in regards to PowerPoint. God bless your life, anak. At maging ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid, at mga hipag at binayaw at mga pamangkin, iligtas sila ng ating Panginoon. Thank you very much po, Ate Irene Balagosa. Thank you, Trixie. Thank you, Alexander. Pangalagaan at pagpalain kayo ng ating Panginoon habang maingat niyo siyang sinusunod. Hello po kay Ate Vilma Demo. Pangalagaan po kayo ng ating Panginoon, Ate Vilma, at patuloy ang iligtas ng Panginoon ang inyong pong angkan in the name of Jesus. Okay? Salamat po ng marami sa pamilya Miracle of Life. Patuloy na nananalangin para sa akin. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Thank you very much sa inyong pagtangit, pagsuporta. Kaya CPLI family, pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po sa patuloy niyong panalangin sa amin dito. Patuloy po nga may palagaan at pansalita ng Diyos dito po sa lugar nila. Palagi po, rin ng Diyos, palagi sa Diyos. Hanggang sa muli po, God bless everyone.